Isang masaganang bagong taon po ang amin po ang ipinapaabot sa inyo lahat, mga giliw po namin mga kaibigan at mga taga-subaybay. Kami po ay nagagalak na tayo po lahat ay tuloy-tuloy na pinagpapala ng ating Diyos. At sana po ay ang magandang pasimula ng ating taon ay magtuloy-tuloy na tayong lahat ay lalo maging malapit sa Diyos at gumaganap ng kanyang banal na kalooban. Ako pong muli ang inyong lingkod, Pastor Ben Casimiro. At sa pagpapatuloy po ng ating pagtalakay ng ating leksyon sa quarter na ito, ay makakasama natin si Pastor Ilyoma. Welcome, Pastor, sa ating programa. Salamat, Pastor, na ang Diyos ay nagbigay sa atin ng pagkakataong muli na sa taong ito ay pasimulan ang isang serye ng pag-aaral na magiging pagpapala hindi lamang sa atin, kundi sa ating mga masugid na mga taga-subaybay. Ang atin pong tatalakay sa trimestre ito ay pinamagatang rebelyon at katubusan. Dito po ay makikita natin ang isang napakagandang baksa na tinatawag na dakilang tunggalian. Paano ito nagpasimula at paano natin makikita ang ginawa ng ating Panginoon na pagliligtas sa bawat isa atin. Pero bago tayo magpatuloy, ay ating muling anyayahan si Pastor Ilyomang, pangunahan tayo sa ating panalangin. Tayo po ay manalangin. Maibiging Diyos na nasa mga langit, Ikaw na matanda sa araw, Ikaw na lumikha ng panahon at ng mga kapanahunan. Sa oras na ito'y lumalapit kami sa inyo upang minsan pa'y hilingin ang inyong pagpatnubay, lalong-lalo na sa aming pag-aaral ng inyong banal na salita. Magdala po kayo ng kaaliwan at ng kaalaman sa bawat isa sa amin, lalong-lalo na sa aming mga masugid na mga taga-subaybay. Kanila nawang masumpungan, ang inyong kadakilaan ay inyong ipinakikita, lalong-lalo na kung kami ay nagkakamali at nagkakasala. Salamat po na maaari naming buksan ang inyong salita na mayroong pangako na kayo ang papatnubay at gagabay upang ang aming pangunawa ay hindi masinsay. Ingatan kaming sama-sama na magkaroon ng tamang kaalaman sa pagpapahayag ng inyong salita sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat, Pastor, sa ating panalangin. Ang ating po tatalakayin sa buong trimestre ito ay pinamagatang rebelyon at katubusan. Pero bago tayo magpatuloy, Pastor, ay napakagandang ating maunawaan yung mga termino na pangkaraniwan nating ginagamit o na madali na nating maunawaan. Pero marahil sa iba ay, ano ba yung mga terminong yon? Kagaya halimbawa, Pastor, ng dakilang tunggalian. Ano ba ibig sabihin yan? Pastor, sa ating mga Adventista, ito ay madaling unawain sapagkat ginagamit ito kahit nasa saling mga salita dito sa ating buong kapuluan. Pero magandang linawin nga natin, kagaya ng sinabi mo, yung salitang malaking tunggalian. Hindi ito ginagamit ng ibang mga pananampalataya. Ito ay exclusive, natatanging tayo na mga Adventista ang gumagamit nito. At ito ay isa sa mga terminolohiya na ibinigay din ng isa sa mga pumatnubay at pangunahing manunulat sa loob ng ating iglesia, si Ellen White. Now, pansinin natin na itong malaking tunggalian, sabi sa Tagalog, ay malaking pag-aaway. O ito yung nagpapakita ng dalawang senaryo na naroon ang mabuti at naroon ang masama. Naroon yung liwanag, naroon yung kadiliman. Naroon ang Diyos at naroon ang kanyang kalaban, ang dyablo. Ito yung paglalaban. At ang pinaglalabanan nila ay yung buhay at kaisipan ng tao at ang buong sansinukob na nilalang ng Diyos. Kaya nga, ito yung spiritual struggle, hindi natin ito nakikita sa panglabas na anyo, pero nagkakaroon ito ng epekto sa bawat buhay at galaw ng mga tao sa buong sansinukob. Hindi lamang mga Kristiyano ang sakop nitong malaking tunggalian, kundi sinasakop nito ang lahat ng tao na isinilang sa balat ng lupa. Meron yung pagtatalo sa kanyang kaisipan kung susunod sa mabuti o sa masama. May dalawang puwersa rito. Hindi ang tao ang kalaban. Gusto kong linawin dito sa malaking tunggalian, kundi ang Diyos na matuwid ang kanyang likas at yung isa na tumutuligsa sa kanya. At yun ang dyablo, si Satanas, sa ating mga pag-aaral na mapapansin ninyo. At nais nilang manguna sa kaharian, sa kaisipan ng mga tao na nais sumunod o hindi sumunod sa kalooban ng Diyos. O sa ibang salita o sa mixing salita ay malaking tunggalian o yung great controversy na tinatawag na ito'y labanan sa pagitan ni Kristo
at ni Satanas at kung paano tayong lahat ay apektado. Lahat na nagaganap sa lupang ito ay makikita natin ang background nito ay itong tinatawag na Great Controversy. Ayun, salita naman na didinig natin na plano ng kaligtasan. Pag nadinig natin yon, ano ang ibig sabihin nun? Yan, yung plano ng kaligtasan ay ito yung initiative o yung mismong ang Diyos ang may pakana nito na pagkatapos na ang tao ay magkasala dahil pumanig nga siya at sumunod doon sa kaaway ng Diyos. At yun ay ang dyablo ng tuksohin ang tao mula sa pasimula, ang Diyos ay nag-execute ng plano bago pa mahulog ang tao sa kasalanan. Meron na siyang panukala na kung susuway ang tao, ay merong kukuha ng kanyang lugar na mamamatay at magbabayad doon sa kabayaran ng kasalanan na kamatayan. At yun ay walang iba kundi yung manlalalang. At yun ay ang ating Panginoong Jesus. Okay? Meron pa tayong mga binabanggit dito na paghihimagsik at pagtalikod. Ayan. Pag nadinig natin yung mga salita, mga paghihimagsik at pagtalikod, anong connotation nito o kaisipan nito? Simple lamang, Pastor. Ito yung pagkakasala o yung pagkakamali na ang tao ay sumuway sa kalooban ng Diyos. So kasalanan. Pag ang tao ay nagkasala, siya ay nagre-rebelde o siya ay naghihimagsik sa Diyos at tumatalikod. Yung salitang apostasy ay tumatalikod doon sa tamang daan at sa tamang aral na dapat sundin niya sa kanyang pakikipag-ugnay sa Diyos. Yun namang salita, Pastor, na misteryo ng kasalanan o kasamaan. Ayan. Marahil kasi maraming mga tao ang nagsasabi na ang Diyos ba ang lumikha ng kasalanan? Ay, ang ating katugunan ay hindi, sapagkat ang nilalang ng Diyos mula sa pasimula ay mabuti at napakabuti. Pero, merong hiwaga na yung sakdal na nilalang ng Diyos, mamaya-maya ay ating mababasa yon sa 2 aklat sa Lumang Tipan, na yung sakdal na anghel na kanyang nilalang ay nagkaroon ng kaisipan na maghimagsik at kumbinsihin ang karamihan sa mga anghel sa langit na labanan ang Diyos dahil ang kanyang pagkaunawa ay mahigpit ang Diyos at ang kanyang kautusan ay hindi pwedeng sundin ng mga nilalang ng Diyos. So ito yung issue na yung hiwaga ay nagsimula doon sa kaisipan at puso noong sakdal na nilalang na yon. Kaya ito isang hiwaga kasi hindi mo talaga mapipinpoint kung kailan nangyari at ano ang kanyang kadahilanan. Sakdal siyang nilalang. Pero nung siya ay magsimulang magmataas at nais niyang maging katulad ng Diyos, doon nagsimula yung hiwaga ng kasalanan. Ito kasi mahalagang maanuan natin kasi ano nga ba yung hiwagang yan? At marami talaga nagtatanong, Diyos naman yata talagang gumawa rin kay Satanas. So nandoon talaga yung issue ng yung misteryo o hiwaga ng kasalanan, paano ito nagpasimula. Pero mamaya tatalakayan din natin yon. Pastor, meron tayong mga salita pang ginagamit na yung kautusan ng pag-ibig. Pag nadinig natin yan, ano ang ibig sabihin yan? Now, Pastor, sa atin na mga Adventista ay malinaw na ang kautusan ay walang iba kundi yung 10 utos ng Diyos na nahahati sa dalawa. At yun ay ang pag-ibig sa tao at ang pag-ibig sa Diyos. Na mula pa sa pasimula, doon sa walang hanggan, nang wala pang taong nilalalang at wala pang sansinukob na kagaya ng ating tinitirahang planeta, ay naroon na yung kautusan sapagkat ito yung likas ng Diyos. Ito yung nagpapaaninag kung sino siya. Ang sabi nga ng iba ay ito yung transcript ng kanyang karakter. Ipinapakita ng kanyang kautusan kung sino ang Diyos. Kaya yung kautusan naroroon na at ito yung tinuligsa ng kaaway ng dyablo, ni Satanas, ni Lucifer mula pa simula na hindi ito pwedeng sundin at ito'y mahirap ganapin. Iminungkahi ng kaaway pastor na si Lucifer sa pasimula at na naging Satanas na ang kautusan ng Diyos ay mahirap at nagpapabigat na dapat sundin ng mga nilalang ng Diyos. Pero hindi ito totoo sapagkat ang kautusan na yon ay kautusan ng pag-ibig. Nagpapakita ito ng tamang ugnayan kung ito ay susundin at isa sa kabuhayan ng mga tao. Ito ang kahalagahan ng kautusan ng Diyos. Una, ipinapakita kung ano yung likas ng Diyos at ikalawa, nagpapalagay ng tamang ugnayan sa lahat ng mga nilalang ng Diyos. Okay, maraming salamat, Pastor. Ngayon itutunghayan na natin ang ating unang leksyon sa trimestreng ito at ito'y pinamagatang krisis sa langit. At dito makita natin ang pasimula ng tinatawag nga nating dakilang tunggalian at kung paano pumasok na rin ang plano ng kaligtasan o ang pagtubos na ginawa ni Kristo. Pastor, ang ating talatang sauluhin ngayon ay makita natin sa Apokalipsis Kapitulo 7 sa talatang 10. Aking babasahin. Ganito ang wika. At nagsisigawan ng tinig ng malakas na nangagsasabi, ang pagliligtas ay sumaaming Diyos na nakaupo sa luklukan at sa kordero.
Narito, Pastor, ang talatang sauluhin. Gusto ko pong idiin sa ating mga taga-subaybay na sa bawat leksyon ay meron tayong talatang sauluhin. Ang ibig sabihin, i-memorize ito. Ito yung bahagi ng banal na kasulatan na dapat ay maiwan sa ating mga kaisipan sa pagtalakay natin ng sanlinggong pag-aaral, Pastor. At ang talata ngayon ay ang karanasan ng mga tinubos ng Diyos. Ang Kapitulo 7 nagpapakita ng mga laksa-laksang mga tao na naroon sa harapan ng Diyos at sila'y sumisigaw doon sa kalangitan ng malakas na tinig na nagsasabing ang kaligtasan o ang pagliligtas ay sumasa Diyos at sa kanyang kordero. Ito bang background, Pastor, na ito ay pagkatapos na naganap yung malaking tunggalian o bago pa magtapos ang malaking tunggalian? Ay tapos na yung paglalaban ng masama at mabuti. So narito na ngayon ang kanilang pagdiriwang. Oo, nagdiriwang na sila, Pastor, at ibibigay na ang korona doon sa hari ng mga hari at ang kordero yung namatay na nagbigay ng kanyang buhay para tubusin ang tao sa panukala na plano ng kaligtasan ang bibigyan ng parangal. Kaya nga ito ay napakagandang senaryo sa aklat ng Apokalipsis. So dito sa malaking tunggaliang ito ay nakita na ngayon dito ang tagumpay ng ating Panginoong Hesus at ng kanyang bayan. Pastor, dito sa ating pag-aaral ay ano ba ang ginagampanang gawain ng tinatawag na kalayaan ng kagustuhan o yung freedom of will at saka yung freedom of choice sa dakila at sakdal na nilalang ng ating Diyos? Ayan, maganda yung ginamit mong salita, Pastor. Dakila at sakdal na nilalang. Kasi wala pong nilalang ang Diyos na masama at hindi mabuti. Dapat yun ay malinaw sa pasimula. Ang Diyos ay isang mabuting Diyos kasi meron pong kaisipan na merong dalawang Diyos. Isang Diyos na mabuti at isang Diyos na masama. Hindi po yun totoo. Ang kaisipan ng banal na kasulatan ay nagpapasimula sa isang napakabuting Diyos at yung Diyos na yung lumalang ng mga anghel, ng mga tao, ng ating daigdig na sakdal. Walang kapintasan. Pero meron siyang ibinigay sa kanyang mga nilalang na mga anghel at mga tao. At yun ay ang pagpili. May kalayaan ang tao na pumili. Hindi ginawa ang tao, Pastor, na isang robot na dapat ay pipindutin at kung ano yung gusto ng Diyos ay yun lamang ang kanyang gagawin. Hindi. Kinuha ng Diyos, gagamitin ko yung salitang risk. Yung kinuha ng Diyos, yung nakipagsapalaran ng Diyos na bibigyan niya ng ang tao at ang kanyang mga nilalang, pati ang anghel, na pumili at maari silang pumili ng masama at ng mabuti sang-ayon sa kanilang kapasyahan. Now, ano ang ginagampanan nito? Unang-una ay hindi makakapaglingkod ng tama at susunod sa Diyos kung walang pagpili. Now, mahalaga yon. Kasi dapat ang paglilingkod, ang pagsamba at ang pagsunod sa Diyos ay personal na kapasyahan ng nilalang ng Diyos. Kung ito'y wala doon sa nilalang ng Diyos, ay hindi tamang pagsamba at hindi tamang pagpili yon. Kinakailangan siya mismo, pagkatapos na ipakita sa kanya ng Diyos ng mga bagay-bagay na dapat niyang sundin, ay siya mismo ang pipili kung ito'y masama. Now, tunghayan natin ang isang pahayag dito sa Deuteronomio, Pastor. Ito ay sinulat din ni Moses na sumulat din ng unang aklat na Genesis. Kaya nga siya rin yung nakakaalam na nilalang ng Diyos ng lahat ng bagay na sakdal na mayroong pagpili ang mga nilalang niya. Sa Deuteronomio, ang kapitulo ay 30, ang talata ay 15 hanggang 20, Pastor. Ayan. Nagsasalita ay si Moses, subalit kanyang ipinapahayag ang kalooban ng Diyos para sa tao. Kapitulo 30, 15 hanggang 20. Ganito ang wika. Tingnan mo, inilagay ko sa harap mo sa araw na ito ang buhay at ang kabutihan, at ang kamatayan at ang kasamaan, na iniuutos ko sa iyo sa araw na ito na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos na lumakad ka sa kaniyang mga daan at tuparin mo ang kanyang mga utos at ang kanyang mga palatuntunan at ang kanyang mga kahatulan upang ikaw ay mabuhay at dumami at upang pagpalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lupain na iyong pinapasok upang ariin. Ngunit kung ang iyong puso ay lumiko at hindi mo didinggin, kundi maliligaw ka at sasamba ka sa ibang mga Diyos at maglilingkod ka sa kanila, ay aking pinatutunayan sa inyo sa araw na ito na kayo'y tunay na malilipol. Hindi ninyo palalaunin ang inyong mga araw sa ibabaw ng lupain na inyong ipinagtatawid ng Hordan upang pumasok na ariin.
Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi, na iyong ibigin ang Panginoon mong Diyos, na sundin ang kanyang tinig at lumakip sa Kanya, sapagat Siya ang iyong buhay at ang kalaunan ng iyong mga araw, upang matahanan mo ang lupain na isinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang, kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob, na ibibigay sa kanila. Pastor, narito yung napakabuting pahayag na ang Diyos, binibigyan niya ang tao ng pagpili. Pinapakita niya yung mabuti at yung masama. Pinapakita niya yung sumpa at yung mga pagpapala. At meron siyang panawagan. Hindi niya pinipilit. Ang sabi niya, piliin mo ang buhay. Yan. Kaya ang tao, merong pagpili. At wala tayong pwedeng sisihin, Pastor, kung tayo'y mapahamak. Bakit? Hindi pwedeng ang Diyos ang ating sisisihin. Kaya nga binigyan niya ang tao ng pagpili dahil hindi pwedeng ang Diyos ang ating sisisihin. Mamaya, sa susunod na leksyon, ay ating mapapag-aralan na nagsimulang magturo ang tao nang siya'y magkasala. Bunga ito ng kanyang pagkakamali. Pero hindi yun tama kasi ang tao ay binigyan ng sarili niyang pagpili. So meron siyang kalayaang magpasya. Meron siyang kalayaang pumili ng gusto niyang gawin. At ang hangad ng Diyos, bagamat ang gusto ng Diyos ay sumunod tayo, pero ayaw naman niyang pipilitin tayo sumunod. Tama yun. Dahil lalabagin niya ang prinsipyo ng kalayaan ng pagpapasya at kalayaan ng pagpili. Tama yun, Pastor. Ibig sabihin ay, sabi mo nga kanina, kung ako'y mapapahamak, ay hindi pwede sisihin ng sino man sapagat ako ang pumili at ako ang nagpasya. Tama yun, Pastor. So wala na tayong pwede sabihin na ay siya kasi. At ito nga yung naging karanasan ng ating mga nauna mga magulang. Pero dito makita natin napakahalaga ng kapasyahang pumili, sapagkat ayaw din nga ng Panginoon na paglilingkuran siya dahil tayo napilitan lamang. Tama yun. Gusto niya kung siya ating sasambahin, kung tayo susunod sa Kanya, dahil pinili natin at kagustuhan natin yon. Kaya nga, sa banal na kasulatan at yung leksyong ating tinatalakay, Pastor, na si Lucifer, nasakdal na nila lang, siya yung pumili na kalabanin mismo ang Diyos. At yung susunod nating paksa na ating tatalakayin ay yung tungkol sa Kanya. Pastor, bago tayo umalis doon ay siguro magandang mabigyan natin ng magandang halimbawa, no? Halimbawa, ikaw ay may anak, ako ay mayroon ding anak. Kung ako ay mag-uutos sa aking anak na sumunod ka sa akin, kung ang anak mo ay susunod sa iyo dahil kailangan lamang niya ang allowance, hindi mabuti. Maganda rin, di ba? Pwede rin. Pero kung susunod sa iyo dahil mahal na mahal ka niya at pinili niya talagang kahit saan ka pumatay susunod sa iyo dahil daddy kanya kinikilala at sasabihin niya, daddy, mahal na mahal kita at kahit anong pasya mo, sasamahan kita, ay hindi ba napakasarap na pakiramdam? So maunawaan natin ang damdamin ng Panginoon. Ang gusto niya ay kung tayo man ay nagpasyang sumunod sa Kanya, pinili natin out of our love. Tama yun. Sumusunod tayo, kaya nga binanggit dito kanina yung kautusan ng pag-ibig. Naroon ang kautusan, sa iba'y mabigat, sapagkat walang pagmamahal. Pero pagka mayroong pagmamahal at mayroong relasyon, ay ang kautusan ng isang pagpapala. Tama yun. So, ipagpatuloy natin, Pastor. Dito sa ating pag-aaral sa aklat ng Isaias, Kapitulo 14, ay bakit kaya naiugnay kay Satanas yung karanasan dito ng hari ng Babylonia? At kung paanong narito yung kaisipang bumagsak si Satanas mula sa langit. Yan, tunghayan natin, Pastor, kasi mahalaga ito. Merong 2 kapitulo sa banal na kasulatan na dapat nating tunghayan at ito'y iniuugnay doon sa kung sino si Satanas o yung kaaway ng Diyos. Yung kabilang panig ng malaking tunggalian. Kaya dapat kilalanin natin siya muna. Una, kilalanin natin ang Diyos kung sino siya at ang kordero. Bahagi yun. Ngayon naman, intindihin natin kung sino yung kaaway dito sa malaking tunggalian. Pastor, then, kung kasi ito'y biglang babasahin lang, para baga hindi natin basta mahagip na si Satanas. Kasi may binabanggit itong hari. At yung pangalan ay talaga makita natin. Pero paano na iugnay? Siguro magandang ating basahin. Dito sa aklat ng Isaias, Kapitulo 14, mauna muna sa talatang 4. Ganito ang wika. Na iyong gagamitin ang talinhagang ito laban sa hari sa Babylonia at iyong sasabihin kung paano ang mamimighati ay naglikat, ang bayang ginto ay naglikat. Talatang 12. Ano't nahulog ka mula sa langit
o tala sa umaga, anak ng umaga, paanong ikaw ay lumagpak sa lupa, ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa? At sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos, at ako'y uupo sa bundok ng kapisanan, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap. Ako'y magiging kagaya ng kataas-taasan. Gayon may mabababa ka sa Sheol, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hukay. Ayan. Pastor, maaaring sabihin ng iba ay hari naman ng Babylonia ang tinutukoy dito. Kasi yung hari ng Babylonia ay siya yung nagpahirap sa bayan ng Diyos. Ayan. Hindi kabutihan ang nais niya, lalong-lalo sa mga taga-Israel at sa mga taga-Huda, kundi siya yung nagbigay ng kabigatan. Maraming namatay, nasira ang syudad. Kaya nga inilalarawan ito noong oppressor, yung sisira at magpapahirap sa kanila. So yung kaaway ng Diyos, yung opposite ng malaking tunggalian, ito yung hindi nagnanais na tayo mapabuti. Ang ninanais niya, yung kapahamakan, yung mapighati. Yung mapighati. Yung mayroong paghihiwalay, may kamatayan, may sakit. Natutuwa siya dyan. So, ang Diyos, hindi siya natutuwa doon. Kaya nga siya yung kaaway ng Diyos sa dakong ito. At ginamit ito. Sa talatang 12, binanggit na yung pangalan doon eh. Bagamat hindi mababasa sa ibang version, sa King James ay ginamit yung salitang Lucifer. O tala sa umaga. O ang sabi doon ay anak ng umaga. Nang ibig sabihin nito ay light bearer. Doon sa Latin Vulgate ay light bearer. Lucifere. Tagapagdala ng liwanag. Bakit? Isa siya doon sa mga anghel na nagbabantay. So hindi na yung hari ang tinutukoy dito ng Babylonia kasi ang senaryo sa Kapitulo 12 ay saan na? Doon na sa langit. Sa langit na. Oo. So dito at ay wala namang hari dito sa lupa na nakaakyat doon sa langit, na nahulog dito, na siya yung tala sa umaga. Ito ay hindi title ng hari ng Babylonia. Kaya dito makikita natin na yung hari ng Babylonia ay itinutulad lamang dito sa isang malaking manlalalang na ito na nagkaroon ng paghihimagsik doon sa langit at makikita natin yon. At ang kanyang kadahilanan ay, pansinin mo, Pastor, yung kanyang mga salitang ginamit. Talatang 13 at 14. Magandang idiin nating muli ito. Ganito ang wika sa Kapitulo 14, 13 sa talatang 13 at 14. At sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit. Aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. At ako'y uupo sa bundok ng kapisanan, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga lapaap. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Napansin niyo, Pastor, yung pasimula ng kanyang mga pangungusap? Ako. Ako. Mapapansin natin, may mga ilan dito na gusto niyang magmataas. At ang nakakatakot dito, yung talatang 14, ang sabi niya doon ay, ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Na tinutukoy dito ay ang ating Diyos. So ang ibig sabihin niya, maging katulad siya ng Diyos o kahaliliman ng Diyos. Napakataas ng kanyang pangarap. Masasabi natin mataas sapagkat alam natin si Lucifer ay isa sa mga nilalang na gusto niya na maging kagaya ng manlalalang. Marahil sa kadakilaan niya, sa kanyang kaningningan, sa kanyang kahusayan, sa kanyang kagalingan, ay nagmataas ngayon. Tama yun. At hinaganda niya ay dapat nakaupo rin ako doon. Dapat kagaya rin ako ng Diyos. Yan. Kasi yung gagamitin natin yung salitang pride, Pastor, at yun ay napakapanganib. Ito yung misteryo ng kasalanan. Yung siya'y nagpasimulang magmataas at isinentro ang kanyang sarili. Kaya yung salitang pride o ako, ang sentro noon ay ego, ako. So paano natin makita ngayon na yung pride na ito, yung pagmamalaki o pagmamatataas ay nakaapekto sa isang sakdal na nilalang kagaya ni Lucifer. Ayan. Kaya pansin natin, si Lucifer ay hindi pa masama. Wala pang kasalanang umiiral sa langit. Tama yun. At ang kasalanan ay nagpasimula sa kanya. Pero paano naganap ang pangyayari ngayon? Unang-una ay nakalimutan niya na isa siyang manlalalang. Ay isang nilalang. Hindi siya manlalalang. Ikalawa ay nagkaroon siya ng ambisyon na maging kagaya ng manlalalang. At alam niyo, ang nakakaano rito ay gusto niya na siya ay mataas sa mga luklukan ng mga bituin sa langit. At ang tinutukoy nito ay yung mga anghel na nilalang doon sa langit. Siya gusto niya maging pangulo doon sa mga yon. At ang panghuli, mapapansin niyo ay
Gusto niya na doon sa bundok ng pagsamba, sa kapisanan, okay, ay sasambahin na rin siya. Yun yung picture doon eh. So, Kung ibig paano sabihin- sinasamba ang Diyos, ay sasambahin din siya in the congregation, doon sa Okay. sambahan. Dito kasi may makita tayo na talagang siya inayusan o ginayakan ng Diyos ng lahat ng mga maniningning na kagayakan, kasuotan, at ginawa siyang pangunahin sa mga anghel. At marahil ito ang kadahilanan kung bakit kanyang minimiti na maging kagaya na rin siya ng kanyang manlalalang. Actually, itong mga talatang ito ay dito nagmula is tinatawag na eye sickness. Yung bang si ako ay dito pumapasok ngayon yung pride na pinag-usapan natin, ay pagka tayo ay naging si ako, abay aakayin tayo nito sa kapahamakan. Na ang pinakamaganda, Pastor, talaga ay kung may anumang kapurihan, kung may anumang karangalan, ay ibigay natin sa Diyos. Kasi kung hindi natin ibibigay sa Diyos, kukuhanin natin ito at marahil maakay tayo sa mga pagmamalaki. At kadalasan, Pastor, sa banal na kasulatan ay yung sinasabi na pride goes before destruction. So, pag tayo naging mapagmalaki, mapagmataas, ay mag-ingat po tayo sapagkat ang kasunod noon ay ang ating kapahamakan. Tunghayan natin, Pastor, yung Ezekiel. Magandang ating basahin ang mga talata sa Kapitulo 28. Ang talata ay 2, tapos 12 hanggang 19. Anak ng tao, sabihin mo sa prinsipe sa Tiro, ganito ang sabi ng Panginoon Diyos, sapagkat ang iyong puso ay nagmataas at iyong sinabi, ako'y Diyos, ako'y nauupo sa upuan ng Diyos sa gitna ng mga dagat, gayunman ikaw ay tao at hindi Diyos, bagaman iyong inilagak ang iyong puso na parang puso ng Diyos. Talatang 12. Anak ng tao, panaghuyan mo ang hari sa Tiro at sabihin mo sa kaniya, ganito ang sabi ng Panginoon Diyos, iyong tinatakan ang kabuuan na puno ng karunungan at sakdal na kagandahan. Ikaw ay nasa Eden, na halamanan ng Diyos. Lahat na mahalagang bato ay iyong kasuotan. Ang sardio, ang topasyo, at ang diamante, ang berilo, ang onyx, at ang haspe, ang sapiro, ang esmeralda, at ang karbungko, at ang ginto. Ang pagkayari ng iyong pandereta at iyong mga plauta ay napasa iyo, at sa kaarawan na ikaw ay lalangin ay nanghanda. Ikaw ang pinahirang kerubin na tumatakip, at itinatag kita na anupat ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay nagpanhik manaog sa gitna ng mga batong mahalaga. Ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa iyo. Dahil sa karamihan ng iyong mga kalakal ay kanilang pinuno ang gitna mo ng pangdadahas at ikaw ay nagkasala. Kaya't inihagis kitang parang dumi mula sa bundok ng Diyos at ipinahama kita, o tumatakip na kerubin mula sa gitna ng mga batong mahalaga. Pansinin mo, Pastor, na sa mga talatang ito, kay kagaya na naman doon sa kanina sa Isaiah, ay hari ng Babylonia, Dito ito naman naman ay hari ng Tiro. Pero hindi ito yung talagang tao na hari na nangunguna sa Tiro, kundi kanyang kinakatawanan dahil hindi naman nakatira galing sa Eden yung hari. Hindi rin siya nagtatakip na kerubin. Kerubin na dito eh. Hindi naman anghel yung hari eh. Kundi isa siya doon sa dalawa na kung pag-aaralan natin doon sa sanktuaryo, mayroong dalawang anghel doon sa ibabaw ng kabanang tipan at isa doon itong si Lucifer na nagtatakip. Na ang ibig sabihin, yung Shekinah glory, yung liwanag, yung hiwaga ng Diyos na naroong liwanag sa kalagitnaan, ay kanyang tinatakpan para yung pari ay hindi tuluyang masunog doon sa namumugnaw na apoy. So, ibig sabihin talaga ang katayuan ni Lucifer ay talagang pangunahin sa lahat ng mga nilalang. Pero nakita natin kung paano, dahil din doon, ay naakay siya sa kapahamakan. Kaya dito, mapapansin din na siya ay sakdal mula sang siya ay lalangin, subalit nasumpuan ang kalikuan sa kanyang puso. Ano yung kalikuan? Ito yung pagpili niya na hindi sumunod at lumaban doon sa kalooban ng Diyos. At ayaw niya nang sumamba, kundi nais niyang maging kagaya na ng Diyos. So, dito naganap na ngayon na siya inihagis na rito sa lupa. Dito sa ating pag-arali, paano naman si Satanas naging prinsipe o Panginoon ng sanlibutan ito? Ayan.
marahil sasabihin natin na ang salata kasing ginamit ay inihagis. Pero hindi ibig sabihin ito na sinadyang ilagay ang kaaway, ang dyablo dito sa balat ng lupa. At nais kong pansinin natin ang mga talata, siguro bumasa tayo ng isa o dalawa. Sa Juan, Kapitulo 12, ang talata ay 31, ang nagsasalita ay ang ating Panginoong Hesus. Ganito ang wika. 12:31. Ngayon ang paghatol sa sanlibutan ito. Ngayon ang prinsipe ng sanlibutan ito ay palalayasin. Palalayasin. Ayan. Ang sabi rito ay ang prinsipe ng sanlibutan. Ginamit yung salitang prinsipe o yung namumuno ng sanlibutan. Bakit? Kailan naging prinsipe si Satanas ng sanlibutan ito? Nang sa halamanan ng Eden, ang unang taong nilalang ng Diyos, si Adan at si Eva, ay mahulog sa kasalanan, yon na under sila at nagapin itong prinsipeng ito. Kaya nga, mula doon, siya na yung naging representative ng mga tao doon sa konselyo sa langit. At yun ang mababasa natin kung tutunghayan natin ang Job, sa mga talatang ating papansinin, ay Job Kapitulo 1, talatang 6 at 7. Pansinin natin sa aklat na Job na isinulat din ni Moses. Ito yung tradisyonal na pagkaunawa at ito yung unang aklat, pastor, bago pa itong mga aklat na nauna ng Genesis, Exodus, ay narito ipinakita yung ano ang role ni Satanas. Job Kapitulo 1, talatang 6 at 7, pastor. Ganito ang wika. Isang araw nga nang ang mga anak ng Diyos ay magsiparoon na magsiharap sa Panginoon, na si Satanas ay naparoon din naman na kasama nila. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nang galing? Na magkagay sumagot si Satanas sa Panginoon na nagsabi, sa pagparoon parito sa lupa at sa pamamanhik manaog doon. Sa Kapitulo 2, inulit yung pangungusap na yon. Ang talata ay 1 at 2, pastor. Nangyari uli na sa araw ng pagparoon ng mga anak ng Diyos upang magsiharap sa Panginoon, na nakiparoon din si Satanas upang humarap sa Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nang galing? At si Satanas ay sumagot sa Panginoon at nagsabi, sa pagparoon parito sa lupa at sa pagmamanhik manaog doon. Okay. Narito na pagkatapos na ang tao ay mahulog sa kasalanan, pag-aaralan natin yun sa susunod na leksyon, kung paano nahulog ang tao, si Adan at Eva. Pero pagkatapos noon na magapi si Adan at Eva at sila ay hindi sumunod sa Diyos, ang planetang ito, sampunang lahat ng mga naninirahan dito, ay napasailalim sa prinsipe at pamumuno ng dyablo. At yun ay si Satanas. At yung sabi rito ay siya ay naparoot parito, ito yung description na ginagamit ng banal na kasulatan na ito yung kanyang pag-aari niya na. Ito yung expression na ginagamit na si Satanas nagsimulang tagapag-ari o siya yung tagapamahala ng sanlibutang ating ginagalawan. Okay, sa paninsabi, yung binabanggit ditong paruot parito dito sa lupa, ay merong kinakatawanan na siya na yung nangangasiwa. Siya na yung nagahari dito sa lupa. At dito niya nga pinapakita na ang sanlibutan ay parang sa kanya na. Dito naman papasok yung plano ng kaligtasan. Gusto niyang tubusin. Ibig sabihin ay maaring nakuha nga ni Satanas ang kapangyarihan, pero muling babawiin ng Panginoon ang kapangyarihan. At yun ay mapag-aralan natin sa ibang panahon. Sino ba ang mga kasangkot sa dakilong tunggaling ito na nakaapekto sa kalangitan at sumunod ay dito sa lupa? Sa Kapitulo 12 ng Apokalipsis, pastor. 12, ang talata ay 7 hanggang 13. Kapitulo 12, talatang 7 hanggang 13. At nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon. At ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka. At hindi sila nanganalo, ni nasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanlibutan. Siya inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. At narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, ngayon dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapamahalaan ng kanyang Kristo, sapagat inihagis na ang tagapagsumbong sa ating mga kapatid na siyang sa kanila'y nagsusumbong sa harapan ng ating Diyos araw at gabi. At siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero
at dahil sa salita ng kanilang patotoo at hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Kaya't mga gagala kayo o mga langit at kayong nagsisitahan diyan sa aba ng lupa at ng dagat, sapagkat ang diablo'y bumaba sa inyo na may malaking galit, sa pagkaalam niya na kaunting panahon na lamang mayroon siya. At nang makita ng dragon na siya'y inihagi sa lupa, ay inusig niya ang babaeng nanganak ng sanggol na lalaki. Okay. Pastor, ay narito yung unang tagpo, yung ating tinatalakay na pasimula, ipinakita na dito sa mga talata na nagkaroon ng pagbabaka doon sa langit. Ito'y resulta na lamang noong kanyang pagmamalaki na ating tinalakay kanina mula sa Isaiah at sa aklat ng Ezekiel. Dahil siya ay maganda, siya yung tagatakip na kerubin, nasa kanya ang lahat ng kasuotan ng mga maningning na mga diamante at mga kung ano-ano pang mga mahalagang hiyas, at siya'y marunong at sakdal. Nagpasimula siyang magmataas. At pinakamahigpit, Pastor, at nating nalalawin ay nagkaroon siya ng paninibugho doon sa kordero, yung Miguel na tinatawag natin, yung prinsipe doon sa langit, yung ating Panginoong Hesus na hindi pa nagkakatawang tao. Ang kanyang pangalan ay Miguel doon sa langit. Hindi siya ordinaryong anghel, kundi siya yung pinuno ng mga anghel. Hindi siya nilalang na anghel, kundi siya yung archangel ang tawag dito. Siya yung mga namumuno sa lahat ng mga beginning of all the angels. Sa kanya nagpasimula ang lahat ng mga anghel. Dito nagkaroon siya ng paninibugho at kaya nga sila ang naglaban dito. Hindi Diyos Ama ang kanyang nakalaban doon sa langit, kundi ang kanyang nakalaban doon sa tunggalian na nagpasimula sa langit ay ang ating Panginoong Hesus bago pa siya magkatawang tao dito sa lupa na ang kanyang pangalan ay Miguel. So gawin po natin malinaw ito sa ating mga taga-subaybay sapagkat meron kasi ako nadinig ng sabi, aba, kailan pa ika nagpasimulang maging Miguel ang kanyang pangalan? Ay, pero bago pa nga po nagkatawang tao ang ating Panginoon Hesus, ay naroon siya sa kalangitan at siya ang tinatawag na Archangel. Ang Archangel po ay hindi si Lucifer. Hindi. Ang Archangel na siyang lumikha sa lahat ng mga anghel, na siyang pinuno ng lahat ng mga anghel. O kung sa ating termo rito yung commander. Commander-in-chief ay walang iba kundi ang ating Panginoon Hesus na siya yung tinatawag ditong anghel na nagkaroon ng labanan sa langit at natalo ang kampo ni Satanas at sila ngay inihagis dito sa lupa. So baybayin natin yung mga karakter ng malaking tunggalian, Pastor. Ang Diyos, at yun ay ang Diyos Ama, tapos naroon si Miguel, at ang Miguel na yon ay yung magkakatawang tao na ating Panginoong Hesus, at ikalawa yung kanyang mga anghel na two-third. Bakit? Paano natin nalaman yung two-third? Kasi sa talatang 4, Pastor, ay makikita ninyo, talatang 4, ilan yung nakuha ni Satanas sa kanyang pakikipagdigma doon? Okay, ganito talatang 4, 12. Sa Kapitulo 12, talatang 4, at kinaladkad ng kanyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit, at ipinaghagi sa lupa, at lumagay ang dragon sa harapan ng babaeng manganganak na, upang lamunin ang kanyang anak pagkapahamak niya. So, ikatlong bahagi ng mga anghel. Di natin alam ang bilang. Laksa-laksa, libo-libo, kung anumang karami ang mga anghel doon. Subalit, 1/3. Ikatlong bahagi ng mga nilalang na mga anghel doon sa langit, nakuha ni Satanas. Sabihin, nadaya niya. Nadaya niya. At may mapag-aaralan tayo din salita sa banal na kasulatan na ang kanyang gawain talaga ay mandaya. Kumbaga, expertise na siya sa pagdadaya. Kaya nga, makita natin kung paano nadaya ang tao at dahil doon ay napahamak ang sangkatauhan. Yan. So, yun yung side ng mabuti. Pero yung side ng masama ay naroon, iba-iba yung kanyang pangalan, Pastor. Kung babaybayin natin yung talatang 9, pag-utulan natin ng pansin. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanlibutan. Siya inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Yung dragon, ang simbolo ng dragon, dito sa atin sa Asia, ang ating mga kapit-kanugnog na mga bansa, yung dragon ay mabuti sa kanila. Simbolo ng pagpapala. Pero sa banal na kasulatan, yung dragon dito, kaaway ng Diyos, ng mga anghel na mabuti, at ni Miguel o ng ating Panginoong Hesus. Tapos, yung Diablo. Ito yung Diablo. Ang Diablo ay talagang masama. At yung Satanas, yung salitang Satanas dito ay ang ibig sabihin lamang ay accuser o taga-sumbong. Anong ibig sabihin nito? Na minamanmanan niya ang bawat kilos ng bawat taong narito sa balat ng lupa.
at kanyang isinusumbong pag tayo'y nagkakamali. Hindi yung mabuti ang kanyang hinahanap, kundi yung masama. Yan. Kaya nga tayo rin, Pastor. Kaya tayo pwede rin tayo maging Pwede rin Satanas. tayo maging kagaya ng kanyang likas. Kapag ang ginagawa natin, bantayan na lang ang mali nating kapwa at isusumbong, ay Yan. para tayong Satanas na rin. Yan. Ano? Kasi accuse, gabi at araw. Hindi siya natutulog eh. Talagang minamanmalan niya. Meron siyang complete record na, ikaw, Pastor, ito, nagsalita ka lang ganito, kumilos ka lang ganito, nandaya ka lang ganito. Alam niyang lahat yon. At yun ang kanyang dinadala sa Diyos at kanyang sinasabi na ang tao ay hindi qualified na pumunta at bumalik doon sa langit. Na ibig sabihin ay gusto niya i-claim na kasama kanya? ko yan. Hindi Oo. pwedeng kuhanin sa kanya. Pastor, ano bang estratehiyang ginagamit ginawa ni Satanas o nitong si Lucifer dito sa dakilang o malaking tunggalian? Ayan, Pastor, mayroong ilang mga bagay na binanggit sa ating leksyon. Unang-una, kagaya ng iyong binanggit, ay yung pandaraya. Dinaraya niya ang tayo. Pinalalabas niya na ang Diyos ay malupit. Pinalalabas niya na ang kanyang kautusan ay mahirap sundin. Ayan. At hindi kailangan. At hindi kailangan. Ito yung, kaya maraming mga tao dito ngayon pumapasok siguro yung kaisipan na ayaw niya ng restriksyon. Ay sa ating panahon, Pastor, gano'n na rin eh. Maraming mga tao ngayon, ayaw nila na bibigyan sila ng mga restriksyon. Ayaw nila na may mga utos. Ayaw nila na sila sasaklawin ng mga kautusan. Tama Pero kung pag-aaral natin mabuti, ang lahat ng kamahalan ay kung gusto natin magkaroon ng peace and order, ay kailangan talaga may mga batas na sinusunod. Tama yun, Ganon din Pastor. sa kalangitan. Yung ikalawa ay yung misinterpretation. Yung nagsalita ang Diyos pero iba yung kanyang pakahulugan at yung kanyang pagpapahayag nito. At later on, makikita natin yon sa karanasan sa susunod na leksyon sa Genesis Kapitulo 3 na ang sabi ng Diyos ay makakakain ka sa lahat ng punong kahoy, sa bunga ng punong kahoy, except isa. Ay, binaliktad niya eh. Hindi ganoon eh. Ang sabi niya, hindi ba sinabi ng Diyos na lahat ng punong kahoy hindi mo pwedeng kainin? Merong misinterpretation doon at insinuation. Pinalalabas niya na masama ang pakay ng Diyos. Kaya bakit may mga pinagagawa siya at pinagagampan sa tao? Yan. At ang isa pa ay yung namimilit siya, coerce. Ini-enforce niya na ito yung dapat gawin at meron din yung pag hindi ka na makuha sa tama at napandaraya, ay magpapahirap siya. Ikaw ay kanyang pag-uusigin, sisirain ka, bibigyan kanya ng mga kagaya ng nangyari kay Job, ay pinadalahan na niya ng mga iba't ibang mga masasaklap na mga karanasan hanggang sakit sa katawan. So maaari rin, Pastor, na ganito rin ang ginagawa sa atin ni Satanas. Tayo pinipighati, pinapadaan tayo sa maraming mga problema upang kung magkagayon ay talagang talikuran na natin ang Diyos at sumpatan ng Diyos na pinabayaan na tayo, ay doon sa ganung mga bagay nagtatagumpay ang kaaway. Kaya nga sa panahon na tayo sinusubok na kagaya ni Job, ang pinakamagandang posisyon natin, maghawak at magtiwala sa Diyos. Na ano man ang mangyari, ay alam natin sapagkat ang Diyos ay para sa atin at alam natin, sa ngayon sa banal na kasulatan, panghawakan natin na hanggang ng Diyos ang ating kaligtasan, hindi ang ating kapahamakan. Tama yon. Ang pinakamabuting plano ng Diyos ay para sa ating ikabubuti. So, paano naman itong estratehiyang ito ni Satanas ay kinalaban o sila ng ating Panginoon Jesus? Ayan, pansinin niyo, Pastor, mula rin doon sa langit, okay? Hindi sila pinuksa. Kaya ba ng Diyos na puksain sila, si Satanas? Oo, kasi siya ang manlalalang sa kanila eh. Isa lamang order ng Diyos, mawawala sila sa buong sansinukob. Kasi nilalang lang niya. Pero pinahintulutan niya sila at sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo, sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig, ipinakita niya kung paano niya minahal. Pati si Satanas, minahal ng Diyos, Pastor. Binigyan niya ng pagkakataon ang dyablo at ang mga naghimagsik na mga anghel hanggang sa Kalbaryo. Natatandaan natin yon. Hanggang sa krus, ay pwede pa siyang manaog at pumanhik doon sa langit. Meron siyang karapatan doon at pwede siyang magsisi. Pero nanindigan siya na kalabanin ang Mesyas at patayin hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay doon sa Kalbaryo. So, Pastor, mayroon tayong mga mahalagang leksyon dito na dapat nating maunawaan. Kasi sa ating mga telebisyon, sa mga pelikula, may mga pinapakita na iharap lang na gano'n sa iyong cross ay natatakot na, susunog na. Susunog. Na hindi siya makatayo sa harapan ng Panginoon. Pero dito yung makita natin, siya nagmamanik manaog pa. Ibig sabihin, tuloy pa na nagkakaroon ng mga pag-uusap. Tama yun. Pastor, nais ko yung pansinin natin dito, ito yung kaisipan na napakahirap unawain ng isang taong makasalanan. Ano yun? Kaya naman palang patayin ng Diyos. Bakit pinayagan pa niya? Tuloy ka, sa libutan nina, damay pa tayo. Di sana hindi na tayo napahamak. Bakit kasi hindi pa ng oras na yun, 1/3 na yun, puksain na niya. At sa isang salita naman niya, maaari namang
lumikas siya uli ng panibagong mga anghel. So naroon yung tinatawag na misteryo sa kaisipan ng isang taong sabi natin na mahirap nating unawain ang panukala ng Panginoon. Pero paano natin ito papaliwanag, Pastor? Ipapaliwanag natin na ang Diyos ay pag-ibig, Pastor. At dahil siya ay Diyos ng pag-ibig, kung paano niya mahal ang tao, ganun din pati yung kanyang mga nilalang na anghel, ay mahal din niya. Binigyan niya ng pagkakataon na makilala yung kanilang kamalian. Na kasi ang kanyang akusasyon ay ang Diyos ay mahigpit, mababagsik, at nagpaparusa at sumisira. Na pagka ang tao ay may pagkatakot na concept. Siya yung nagbigay ng concept na ang Diyos ay yung sisira. Yung concept na namumugnaw na apoy. Yan. May nababasa tayo sa Bible na namumugnaw na apoy. Pero hindi concept ito na ang Diyos ay yung harsh and vindictive. Hindi eh. Itong namumugnaw na apoy sa Isaiah 33 ay pwedeng makitahan ang isang banal na tao at hindi siya masusunog. Bakit? Sapagkat ang Diyos, ang nais niya, magbago ang tao. At gumawa siya ng paraan para ang tao ay maligtas. At yun ang huling bahagi ng ating leksyon. Alam mo, Pastor, mahirap din sa panig ng ating Panginoon na yung karanasang yun na ipapahintulot niya na magpatuloy pa si Satanas sa kanyang mga gawain sapagkat maaaring ikapahamakan ng iba pa. Pero sa karunungan ng Diyos, nakita niya na kinakailangang makita rin ng mga anghel na nalabi sa kanya, yung 2/3 na nalabi, na makita nila ang bunga. Ng mga ginawang paghimagsik nitong si Satanas. Sapagkat sa kanilang panahon ay wala pa namang kasalanan. So paano mo ngayon hahatulan ang na wala namang basyan? So sa karunungan ng Panginoon ay kanyang ipinahintulot muna upang kung magkagayon, makita nila ang bunga ng kanilang mga ginawa at dito ngayon makita ngayon, ma-justify ang Diyos sa kanyang pagiging makatarungan. At Pastor, dito sa issue ng paghukom na mayroong papawalang sala, ang ating paniniwala rito ay ang Diyos ang unang mapapawalang sala dito sa tinatawag nating paghuhukom na magaganap. So paano mo ito papaliwanag, Pastor, na ito yung kinukwestiyon o issue na sinasabi ng iba na paano mo papawalang sala ang Diyos? Siya nga ang Diyos mismo. Ayan, maganda yan, Pastor. Kasi sa malaking tunggalian ay ang karakter ng Diyos ang unang kine-question. Kagaya ng sinabi natin, ito'y nakaugnay doon sa kanyang kautusan kasi yun ang nagre-reflect ng kanyang karakter o ng kanyang likas. Kaya nga dito ay inaccuse ng diablo na ang Diyos ay hindi fair, siya ay malupit na Diyos at pumupuksa sa sino mang nagkakasala. Kaya nga ang iba'y natatakot na sumunod sa kanya. At ito yung pinalitaw ng diablo nang siya'y maghimagsik. Subalit, nating papansinin na binigyan niya sila ng palugit. Binigyan niya ng hindi niya pinuksa kagad sila eh. Bakit? Merong malaking question mark sa kaisipan, kagaya hindi lamang nung mga naghimagsik, kundi doon sa mga nanatiling tapat na 2/3 ng mga anghel, doon sa langit na pinamumunuan ni Miguel, ay kinakailangang maliwanagan sa kanilang kaisipan na hindi totoo ang akusasyon ni Satanas at Pastor, tungkol sa Diyos. Marahil kung pinuksa kagad sila, karaka ng sandaling yun, paniniwalaan nila. Ay sabihin nga nila na, kita mo niya na talagang totoo pala, na talagang pag lumaban ka ay pag naghimagsik ay patay ka kagad. Ay, pero hindi ganoon ang Diyos. Kaya pinayagan muna niya upang makita ng mga tao o makita ng mga anghel, ang bunga noon ay talagang kapahamakan. Kaya nga pumasok yung plano ng kaligtasan. Okay, so paano ngayon papasok dito ngayon yung ginampanang gawain ng ating Panginoon Jesus dito sa malaking tunggalian? Pansinin natin, Pastor, doon sa Apokalipsis 12 kanina ay binanggit yung pangalang Kordero. Napansin natin, the Lamb. Now, ano ang role ni Kristo? Kasi si Kristo na yung naging sentro ng plano ng kaligtasan. At doon sa Juan 1:29, basahin natin, Pastor. Juan 1:29. Ito yung pangungusap ni Juan Bautista nang ang ating Panginoong Hesus ay lumapit sa kanya upang magpabautismo. Juan 1:29. Ano ang isinigaw niya? Ganito umika. Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kaniya at sinabi, "Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan." Ito, ang problema sa paghihimagsik ay kasalanan. Okay? At ang naging solusyon ng Diyos ay ang kanyang bugtong na anak, ang kordero. Ang ginamit na terminolohiya ay kordero, yung tupa na papatayin. Ito yung simbolismo na ating makikita na ginawa mismo ng Diyos. Siya mismo ang unang nag-alay. Sa Kapitulo 3 ng Genesis, Pastor, at ito yung ulitin natin sa ating pagtalakay, pero babanggitin natin ngayon, dito sa ating tinatakay na panukala ng pagliligtas. 3:21, ano ang ginawa ng Diyos?
Pagkatapos na masumpungan ang tao na nagkasala na at nakita na nila na sila'y hubad sa harapan ng Diyos, ang talatang 23 ay gumawa ang Diyos ng napakagandang bagay. 3:23. Ganito umika. Kaya 22, Pastor. Yan. At sinabi ng Panginoong Diyos, narito't ang tao'y naging parang isa sa atin, na nakakakilala ng mabuti at ng masama. At baka ngayoy iunat ang kanyang kamay at pumitas naman ang bunga ng punong kahoy ng buhay at kumain at mabuhay magpakailanman. 21, bumalik tayo sa 21. At iginawa ng Panginoong Diyos si Adam at ang kanyang asawa na mga kasuotang balat at sila'y dinamitan. Nang ang tao ay magkasala, nawala yung covering ng liwanag sa kanila. Hindi sila nagsusuot ng kagaya ng ating mga isinusuot. Ito yung liwanag ng kabanalan na bumabalot sa kanila. Nawala ito, kaya nga nakita nilang sila ay hubad. Anong ginawa ng Panginoon? Ang una nilang ginawa, si Adan at Eva, ay nagtahi ng mga dahon ng higos. So, pero ang Diyos gumawa ng kanyang sariling pantakip sa kanilang kahubaran at yun ay balat ng hayop. No, saan kinuha iyon? Doon sa isang tupa na naroon na namatay. Hindi mo pwedeng tanggalin yung balat na buhay. At tatakbo siya ulit pag tanggal ng balat. Kundi pinakikita nito yung sakripisyo na ibinigay. Ito yung simbolo na kumakatawan sa ating Panginoong Hesus na kukover doon sa ating pagiging makasalanan, doon sa kanyang sakripisyong ginawa sa atin doon sa krus at Kalbaryo. Okay, Pastor, dito naman sa nagpapatuloy na malaking tunggaliang ito, ano? Alam natin, nagpasulungan sa langit, ngayon narito na sa lupa. Paano natin nakikita ang ating sarili dito sa labanang ito na nagaganap dito sa lupa ngayon? Na tinatawag nating dito nagpatuloy ang malaking tunggalian. Dito sa Hebreo, Pastor, Kapitulo 12, ito ang magiging huli nating talata, 1 at 2. Hebreo 12, 1 at 2. Narito ang patutuo ni Apostol Pablo sa kanyang huling aklat sa Hebreo 12, ang talata ay 1 at 2. Ganito ang wika. Kaya't yamang nakukugkup tayo ng makapal na bilang ng mga saksi. Itabi namang walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng cross at niwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Napansin mo, Pastor? Doon sa unang bahagi ng talata ay makapal na bilang ng mga saksi. Tayong mga mananampalataya tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon. Napapabilang tayo doon sa mga marami at makapal na mga saksi. Ano ang ating sasaksihan? Na hindi tama ang akusasyon ng Diyos. Na siya'y nagkaloob ng kanyang buhay para ako iligtas. Na hindi niya inalintana na ang kanyang anak na bugtong, kaisa-isa, ay kinakailangang magkatawang tao at mabayubay doon sa krus para bayaran ang aking kasalanan. Sino ako para ang ating Diyos ay husgahan na siya ay isang mahigpit at malupit na Diyos? Dito sa sakripisyong kanyang ipinagkaloob ang kanyang anak para ikaw at ako'y matubos, ay dapat maging saksi tayo na siya ay tapat at maibigin sa lahat ng kanyang kinapan. So ito yung ating bahaging gagampanan ngayon. Dito sa malaking tunggaliang ito sa pagitan ni Kristo at ni Satanas, ay meron tayong kinakailangang saniban. At bilang mga kaanib, pinili natin maging kaanib ng ating Panginoon. Ang ating bahaging gagampanan dito ngayon ay sumaksi na yung mga akusasyong ginawa ni Satanas laban sa Diyos at yung iba pa mga pagpapahayag ng mga walang katotohanan ay atin din pabulaanan sa pamamagitan ng ating karansan kay Kristo. Tama yun. Nakita natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos, patunayan natin. Naranasan mo ang kanyang pagligtas, ihayag natin. So, dito mga minamahal namin mga kaibigan, makita natin ang napakalaking bahaging gagampanan natin. Ang tayo pong lahat ay maging bahagi sa pagpapasulong ng kanyang kaharian sa pamamagitan ng ating palagiang pagpapatotoo ng lahat ng mga mabubuti mga bagay na ginagawa ng Diyos sa atin. At sa ganong kaparaanan ay ating pong nadadaig ang kaaway. So, Pastor, sa huling ating mga pag-aaral pa rito ay anong iyong maipapayo sa ating mga
mga kapatiran at mga kaibigan na nag-aaral ng banal na kasulatan na naghahanap na sila maging kapanalig ng ating Panginoong Hesus? Una sa lahat, Pastor, ay maliwanag na ating makita na mayroong dalawang sides sa malaking tunggalian. Iyon ay ang side ng Panginoon at ang side ng kaaway, ang dyablo. Tayo ang pipili kung ano ang ating kalooban ng dako. Yung magtiwala sa Diyos, sumunod sa kanyang kalooban, o yung patuloy na ating tuligsain at wag sumunod sa kanyang banal na kalooban. At yun ay ang dako ng kasamaan. Nais ng Diyos na piliin natin yung side ng mabuti, ng tama at ng liwanag. Mamuhay tayo na may kabanalan sang-ayon sa kanyang banal na kalooban, Pastor. Okay, maraming salamat. So, minamahal namin mga kaibigan, dito po sa ating pag-aaral, nakita natin kung paano nagpasimula ang tinatawag ng malaking tunggalian na yun yung nagpasimula doon sa langit. At nang ihagi si Lucifer o si Satanas, ay narito na siya sa lupa ngayon at siya'y gumagawa ng pagpapasulong ng kanyang kaharian na kanyang inaangkin. Ang mga taong narito sa sanlibutan ay pawang mga makasalanan na kanyang sinasabing ito'y kanya. Pero tayo ngayon, sa dakilang pag-ibig ng Diyos ay tinubos niya. At yayamang pinili natin ang maging mga tagasunod na natin Panginoon Hesus, mamuhay po tayo sa araw-araw na ginagampanan ng ating mga bahagi na tayo po ay nagpapatotoo sa dakilang pag-ibig at pagliligtas na ginawa ng ating Diyos sa bawat isa atin. Sana po mga minamahal ng mga kaibigan, sa pamamagitan ng pag-aaral nito ay naakay po tayo na lalo pang lumapit sa Panginoon. Maging masigla po tayo na mga saksi ng ating Diyos na gagamitin niya sa pagpapasulong ng kanyang banal na kaharian at sa pamamagitan ng ating mga patotoo. Hayaan po natin, mas marami pa mga tao ang maakay din na sila'y maging tagasunod din ng ating mahal na Diyos. Sa ating pagtatapos, mga pastor, ay tayo po'y dumako na sa ating panalangin. Dakila at banal naming Diyos na nasa langit, muli po kaming nagbabalik ng papuri sa inyong kabutihan at kadakilaan na inyo pong tuloy-tuloy na ipinaparanas sa amin. Sa kabila na nakita namin, O Diyos, ang kapahamakang sinapit ng sanlibutan ito na nagiging karanasan namin sa araw-araw ang mga pagdurusa sa kadahilanan ng mga kasalanan, ang mga maligalig na kapaligiran. Gayunman, Panginoon, maaari kami tumingin sa inyo at makasumpong ng biyaya. Meron kayong pag-asang ibinibigay sa amin na kung amin pipiliin lamang ang magpasakop sa inyo, ang kilalanin kayo na Diyos ng aming mga buhay, kung magkagayon, sapat ang inyong biyaya upang kung magkagayon, kami magtagumpay at sa bandang huli, maipahayag na kami mananagumpay na inyong papapasukin sa inyong kahariang inihahanda na makauwi na kami sa langit na bayan. O banal na Diyos, minsan pa kami namamalik sa inyo. Itinataas sa inyo ang lahat namin mga kaibigan at mga taga-subaybay na nanonood sa programang ito. Papagliwanagin, Panginoon, ang kanilang mga kaisipan. Amen. Makita nila, O Diyos, ang inyong dakilang mga pagliligtas at mga gawa. At sa ganitong kaparanan, O Diyos, maaari kaming magpasya. Piliin namin ang sumama sa inyo, ang maging inyong mga tagasunod. At ang kami gumanap din ang aming mga bahagi magpatotoo kung gaano kadakila at kabuti ang aming Diyos ng piniling paglingkuran. Managana sa amin, Panginoon, ang inyong pag-ibig. Managana sa amin, Panginoon, ang inyong banal Espiritu na tuloy-tuloy na umaakay sa amin, na magtalaga sa inyo, na lumapit sa inyo, na magpagamit sa inyo, hanggang dumating, Panginoon, sandali, manahin na namin ang langit na bayan. Salamat po, Ama, sa pagtungo sa aming mga dalangin. Salamat sa inyong tanging basbas na iginawad po sa lahat naming mga taga-subaybay. Alang-alang po ang lahat sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtunghay sa programang ito at magkita-kita tayo muli sa darating na linggo sa pagpapatuloy ng pag-aaral ng pinagpalang salita ng ating mahal na Diyos.